Okay, good day mga Repa Peeps. Again, this is Dylan, CCNP Routing and Switching and VCA in Data Center Virtualization with another video. As promised, kung sumusubaybay kayo from video number 1, itong video na to is about VLANs. Ano ba yung VLAN or yung Virtual Local Area Network? So by default, lahat ng port sa ating Cisco switch, okay, so lahat sila nagbe-belong sa VLAN 1. And ang VLAN is a broadcast domain. So ibig sabihin, kung may mag-broadcast sa isa sa mga PC na nakakonect sa isa sa mga ports sa ating switch, lahat yung makakakuha ng broadcast na yon. So let's say may apat kang PC, PC1, PC2, and PC3. Kung si PC1 ay mag-send ng broadcast or hanapin niya si PC4, so magsisend siya ng broadcast asking lahat ng ports kung nasaan si PC4. So yun ang broadcast. Kaso in a real production network, you will notice, makikita nyo yun pag nagtrabaho na kayo sa isang network, nobody really uses VLAN 1 kasi it's a security vulnerability. Kaya normally, walang ports ang naka-assign na sa VLAN 1. Okay, normally, mag-assign ka ng VLAN sa isang port. It starts with 2 or some other random number. Okay, so ang scenario natin ngayon is meron akong apat na PC and makikita niyo yun dito. So if I type enable, if I do a show IP interface brief, and if I scroll up, makikita niyo dito ng aking fast ethernet from 1 to 4 may mga nakakabit na PC dyan. Okay, and nilagyan ko na rin ng IP address yung ating VLAN 1 ng 192.168.1.254. Okay, so i-test natin ang ating connectivity. ipconfig para makita ko kung ano yung IP na itong PC na to. So siya si 1.1 for ease ng configuration. Kung ano yung port kung saan sila naka-configure, yun yung ginawa kong last number for the IP address. So ito, since siya yung si 192.168.1.1, siya yung napunta sa fast ethernet 0/1. Okay, so kung ipiping ko yung aking default gateway, nilagay ko dito na ang default gateway ko for now is yung IP ng switch. So 192.168.1.254. So makikita niyo it's working. Then kung iping ko naman yung katabi niya na si 2, ganun din, and C3 and C4. So nakikita niya lahat yon. He can actually ping and magre-respond sila. So, like I said, ang capability ng VLAN is kaya niyang hati-hatiin yung broadcast domain. This is good din. Like, for example, sa isang kumpanya naman, di ba? Meron kayong iba't ibang departments. Meron kayong IT department, meron kayong admin, meron kayong management. Ako, sa school ako nag-work, we have yung students. So, gusto mong i-separate yung mga networks nila. Aside from using a different set of IP networks, you would want na nasa separate VLAN din sila. Okay, so that's what we are going to do. Okay, to prove my point, so nakita nyo kanina na napiping ni PC1 yung lahat ng mga katabi niyang PC. Alright, so we'll set up VLAN. Madali lang yon. So, ang gagawin natin is we'll type VLAN, let's say VLAN 10, and bigyan natin siya ng pangalan. Name we'll put there management. It's good practice din na i-all caps nyo yung pangalan ng VLAN. So, I'll say VLAN 20.
then name, then gawin natin yung admin. Okay. So, para ma-check natin, ma-verify natin yung ating mga ginawang VLAN, we can do show VLAN brief. Okay, so makikita nyo na nandyan na yung ating VLAN 10 na may pangalan na management and yung VLAN 20 na may pangalan na admin. So far, makikita nyo dito yung ating mga ports from 24 all the way to 1 is still part of VLAN 1. So gagawin natin, i-assign natin tong dalawang to kay management and itong dalawang to ilalagay natin kay admin. Titingnan natin kung ano mangyayari. So to do that, mag-range tayo. So interface range, so fast ethernet 01 space 1 to 2. Nakita nyo na yung command na yan earlier. And para mailagay natin tong dalawang ports na to VLAN 10, all we have to do is type in switch port access VLAN, then ilalagay nyo kung saan VLAN nyo siya gusto ilagay. So we'll say 10. And to verify, gawin ulit natin yung do show VLAN brief. And makikita natin ngayon yung 1 and 2, yun nandun na sa VLAN 10. Okay? Now, i-try ngayon natin i-ping. So, balik tayo kay PC. Let's ping yung katabi niya na si 2. Okay. And it timed out. Then, nag-time out ulit. Okay. So, medyo kinabahan ako doon. Pero now, it's working. Okay. So, we both know na si PC1 or si Laptop 0, siya yung si 192.168.1.1 na nasa port 1. But since nilipat natin siya sa VLAN 10, nakikita lang niya, theoretically, itong katabi niya si 192.168.1.2. So, iping naman natin si .3. And from here, since si 1.3 nasa VLAN 1 pa rin, so obviously, hindi na niya siya mapiping. Yun yung purpose ng VLAN. So basically, nasa ibang network. Kunyari, nasa ibang physical network siya. Pero actually, they're in the same switch. So kung i-double click kong itong si PC3, so ipconfig, so siya si 192.168.1.3, at kung iping niya yung katabi niya na 192.168.1.4 na kasama niya sa VLAN 1, makipiping pa rin niya yun. But kung itong PC na to would ping anyone dun sa VLAN 10, sabihin natin si 1.2, and looks like mag-request timed out. Okay, so ganun lang yun. Ganun lang kasimple mag-setup ng VLANs. Put in a name. Pwede ka nga rin magbigay ng IP address per VLAN. But I'll talk more about VLAN in the next video, part 2 of VLANs, and we'll stop from here. I'll see you in the next video. I hope this has been informative for you, and I'd like to thank you for viewing.